Personal Voice. May alam si Celine sa lahat ng nangyayari. Kung hindi ko makuha kay GM ang sagot, kukunin ko ito kay Celine. Hindi ko nakita si GM nang buksan ko ang pinto ng silid. Feeling ko'y nagsawa ito kakakatok at umalis na lang. Diretso ako nagpunta sa kusina at dumampot ng maliit na kutsilyo. Tinahak ang daan patungo sa cottage. Celine! Napatili pa ito nang makita ang bagay na itunutok ko sa leeg niya. Hindi naman ako mamamatay tao. Susubukan ko lang kung matatakot. Ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo nga yan? Inis na sabi nito habang tinititigan ko ito. Hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko dito. Nagkita na ba tayo dati? Tanong ko dito. Pamilyar na pamilyar ka sa mga matang iyon. Ngumisi ito. Bakit? Mayaman ka ba? Never pa kasi ako nakamit ng mga poor na katulad mo. Maarte ang sabi nito. Anak ka nila Manang, di ba? Napaka-arte mo naman, girl. Sino may sabing anak nila ako? Excuse me? So, mali ako ng hinala? Hindi ba ito anak ng dalawang caretaker? Anak-anakan? Sabihin mo ang totoo. Ano pa ang sekreto ni GM sa akin? Marami. Baka kapag sinabi ko, mangalay niyang kamay mo sa paghawak ng kutsilyo. Nakangisi nitong sabi. Nagulat pa ako nang hawakan nito ang kamay ko at idiin ng bahagya ang kutsilyo. Kitang-kita ko ang pagdugo ng parte ng balat na nahiwa ng hawak kong patalim. Takot na binitiwan ko ang kutsilyo at bahagyang napaatras ng konti. Hindi mo na ako naaalala? Nakangising tanong nito sa akin. Bakit? Magkakilala ba kaming dalawa? Sino ba siya? Mukhang hindi mo na nga ako natatandaan. Sabi pa nito na pinahid lang ang dugong nanggaling sa hiwa sa leeg nito. Sabihin mo na lang pwede. Kapag sinabi ko ba sa'yo, anong gagawin mo? Kung babalik ka na sa tunay mong pinagalingan, sige sasabihin ko sa'yo. Hiwalayan mo din sa GM. Kayang-kaya mong gawin iyon. Ibalik mo siya sa akin. Tinitigan ko siyang mabuti at huminga ng malalim. Sabihin mo sa akin ang malalaman mo. Kung maaaring makahingi ka ng tulong para makaalis ako dito, aalis ako. Hindi ko pag-aaral sa GM at namumuhi ako sa kanya. Kahit sa'yo na siya. Ngumisi ito at bahagyang tumawa. Handaling sabihin pero alam natin kahit naman lumayo ka, hahabol pa din siya sa'yo. Pero sige, sasabihin ko sa'yo. Nabuhayin ako ng loob sa sinabi nito. Epekto ng gulong-gulo na sa mga nangyayari. Ginagap ko ang kamay na Celine na nakalahad. Sumama ka sa akin. Hinilan niya ako. Ang daang baybayin namin ay palayo sa mansyon. Kinalimutan ko ang takot. Kailangan ko malaman ang totoo. Hindi ko matatanggap na malaman lang na si GM ang asawa ko. Hindi kasi iyon sapat. Pero kung sa kanya ko hihingi ng paliwanag na gusto ko, tiyak na hindi ko rin iyon papaniwalaan. Magsimula tayo sa kwento, 13 years ago. Sabi nito nang malayo na ang marating namin. Kwento ko saan, itinuturing pa rin kitang best friend at pinsan. Para akong itinulos sa kinatatayuan sa narinig mula rito. Takang-taka na tinitigan nito. Pinsan? Takang sabi ko rito. Bahagya itong ngumisi at itinuro ang isang maliit na bahay na hindi halata dahil sa mga puno sa paligid nito. Pasok! Utos nito na sinenyasan akong pumasok sa loob. Ito ang lugar ko saan inilagay ni GM ang lahat ng memories niya sa'yo. Pagpasok pa lang, nagsalubong na ang kilay ko dahil sa pagtataka. Ako ba talaga ang mga ito? Parang hindi kasi kapanipaniwala. Lumaki ako sa squatters area. Hindi naranasan ang makarating sa mga mamahaling restaurant at bahay. Ano ang mga ito? Bella. Lumingon ako rito at bahagya pang natawa nang makita ko nakatingin dito. Hindi ikaw iyon. Ako kasi yun eh. Takang tiningnan ko ito. Ano bang pinagsasasabi nito? Parang ang dating inagaw ko ang pagkatao mo. Excuse me, intact ang mga alaala ko noong bata ako. Tumawa ito at bahagyang umiling. Kung intact ang mga alaalang iyon, sino ang mga ito? Iniangat nito ang isang picture frame kung saan nandoon ang batang ako at isang bata at lalaki. Sino ba sila? Sila? Ang magulang mo. Muli akong natawa. Nagkakalokohan na talaga tayo. Kung pagtitripan mo ako, pwede ba itigil mo na? Ako si Bella. Ikaw, si Celine. Celine Monte Carlo.
anak ni Celia Montecarlo at Arman Montecarlo. You see, mayaman ang pamilya mo. Lahat ng gusto mo kayang-kaya nilang ibigay. Magpinsan tayo. Common sense na lang pero dahil mukha kang boba, ipaliliwanag ko pa din. Ako ang tunay na anak ni Berto at Belen. Pinsan kita dahil ang nanay ko na si Belen at ang nanay mo na si Celia ay magkapatid. Kung nagtataka ka, bakit nagkapalit? Makinig kang mabuti sa kwento ko. Celine's personal voice. Nagsimula nga akong ikwento kay Bella ang mga pangyayari makalipas ang 13 taon. Ang ganda-ganda nito, Celine. Gustong gusto ko. Excited na sabi ko sa pinsan kong Celine. Mahinin itong tumawa na itinupi ang librong paborito nito at ayon dito ay advance gift daw ng daddy niya. Sa totoo lang, ayoko din isuot pero para kila mommy at daddy, wala naman akong choice. Nakangiting sabi nito sa akin, bagay na bagay sa'yo. Sa totoo lang, inggit na inggit ako sa pinsan kong ito. Lahat ng gusto nito ay nakukuha nito. Habang ako, kailangan pang kumayod ni papang ng ilang libong beses para lang sa isang magandang damit. Celine, masaya ka ba na maging anak mayaman? Masaya? Masaya ako kasi may pamilya akong mahal na mahal ako. Pero minsan naiinggit ako sa'yo. Nagagawa mo kasi lahat ng gusto mo. Natutuwa ako sa mga kwento mo. Ang maglaro sa kalsada, maligo sa ulan at makipaglaro sa iyong kapatid. Minsan hindi rin masaya. Kulang kaya kami sa pagkain. Bukas nga ang plano ko, hihingi ako ng pwede kong balutin sa party mo. Bagyang tumawa ito sa sinabi ko. Ipagbabalot kita, maraming cake at sweets. Tapos yung ibang gift, ibibigay ko sa'yo. Samahan mo ako magbukas ha? Mabilis akong lumapit dito at tumango. Sige, gusto ko yan. Siguro ang pagkakaiba lang namin ni Celine. Siya ay mas may makinis na kutis at magandang buhok. Ako kasi, babad sa arawan at maraming peklat ang balat. Pero hindi nalalayo ang itsura ng mukha. Kamukha namin ng aming mga ina. Mas maputi lang talaga si Celine dahil air conditioning ang silid niya. Kahit sa paaralan ay ganoon din. What are you doing? Sa tanang babaeng pumasok ng silid ni Celine, nakatingin ito sa suot kong magandang bestidang kulay pink. Auntie ito ni Celine, kapatid ng daddy niya. Takot na napakapit ako sa kamay ni Celine. Auntie, it's okay. I asked her to try it. Sabi nito. Lumamlam ang ekspresyon ng mukha ng auntie nito. Tuwing si Celine ay nagsasalita, lahat ng tao sa paligid ay nakikinig. Samantalang ako, bawal ang lahat. My God, ipapadeliver ko na lang yung isa pang damit. Mas maganda yun. Sabi ng babae at kumuway pa bago umalis. Sorry for that. Gusto mo bang sa'yo na lang yan? Ikaw na lang ang magsuot niyan. Yung ipapadeliver na lang ni auntie ang sakin. Ngiti-ngiti na sabi nito. Alam ko naman na walang masamang intensyon ng pagiging mabait ni Celine kaya tumango ako. Sa lahat ng tao sa mansyong ito ay si Celine lang ang mabait sa akin. Magbibihis na muna ako. Titingnan ko lang si mamang. Ngiti-ngiti na sabi nito. Tumango naman ito at tinulungan na ako maghubad. Nagpatuloy ito sa pagbabasa habang ako'y nagpasyang puntahan si mamang. Inabutan ko itong naglalampaso ng sahig. Halatang pagod na ito. Mang! Oh, tapos ka na ba sa paglalaro? Ngiting-ngiti na sabi nito. Mang, bakit mo ba kasi kailangan gawin yan? Kapatid mo si Auntie Celia, dapat bisita din ang pagtrato nila sa atin dito. Anak, hindi naman kasi pwedeng wala akong gagawin. Kinuha ko ni ate para tumulong dito sa mansyon. Huwag ka nalang maingay sa tatay mo ha? Napabuntong hininga ako at tumango. Ipinagpatuloy nito ang paglalampaso. Bukas na ang party ni Celine. Lahat excited kahit ako. Marami kasing pagkain. Uuwian ko si papang tiyak na magugustuhan niya iyon. Kumakain na din si Bianca kasi 7 years old na siya. Belen, what are you doing? Dinig ko ang gulat na tinig ni Auntie Celia. Inalalayan nitong makatayo si mamang. Hindi yan ang ibig sabihin ko. Iga-guide mo lang mga staff sa baba. My God, Belen. Pasensya na. Napangiti ako. Mabait ang mommy ni Celine. Mabait din ang daddy nito. Naiinggit tuloy lalo ako sa pinsan kong iyon.
Sana ako na lang ang anak nila. Gusto ko ring maging mayaman. Araw ng party, suot ko ang damit na dapat ay suot ni Celine. Habang ito, suot na niya ang damit na ipinadeliver ng auntie niya. Nakakainggit kasi kahit maganda rin naman ang suot ko ay si Celine lang ang pinupuri. Gusto ko ring purihin. Malungkot akong tumalikod at nagpa siyang maglalaro na lang sa labas ng bahay. Umupo sa gilid ng kalsada. Ay, ngiting-ngiti na sabi ng lalaki. Iniabot nito ang regalo na hawak nito sa akin. Hindi ko birthday. Tumawa ito na waring aliw na aliw. Celine. Hindi ako si Celine. Nagtaka naman ito. Pinsan niya ako. Ako si Bella. Kuya GM. Excited na boses ni Celine ang pumukaw sa pagsasalita ko pa sana. Agad na binawi ng lalaki ang regalong iniaabot niya sa akin. Celine. Ngiti-ngiti na sabi nito. Napakagwapo niya. Para siyang artista. Happy birthday, baby girl. Thank you, Kuya GM. Malambing ang boses ni Celine. Naiinggit na naman ako. Sana ako na lang si Celine. Pasok na tayo sa loob. Parang nakalimutan na nila ako kaya naman tinawag ko si Celine. Agad niya akong binalikan at tinawakan ang kamay ko pero bago pa kami makalakad, dalawang sasakyan ang huminto. Dinig ko pa ang sigaw na isa lalaki na sinasabi na ang batang yan. Tumakbo palapit sa amin yung lalaking tinawag niyang Kuya GM pero nahatak na kami ni Celine papasok sa van. Pati nga si Kuya GM ay isinakay din. Tinutukan ito ng baril na ikinatakot namin dalawa. Paulit-ulit na ibinubulong ni Celine na takot ito. Sino sa inyo si Celine? Sigaw ng lalaki. May hawak itong kutsilyo. Ramdam ko na nanginginig na si Celine. Nang marinig ang pangalan nito kaya nilakasan ko ang loob ko. Ako po. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko sa sobrang takot. Positive. Nakuha namin ang bata. Dinig kong sabi ng lalaking nagtanong. May hawak din kasi itong cellphone at mukhang may kausap pa. Dinala kami sa isang lugar na hindi namin alam kung gaano kalayo. Mukhang tama talaga ang tip ni Berto. Sabihin mo quits na. Anong kinalaman ni Papang dito? Sana hindi si Papang ang tinutukoy nila. Takot na kasi ako. Inilagay kami sa isang silid na wala man lang anong bagay. Yakap-yakap ni Kuya GM sa Celine na takot. Nakatulog na nga ito. Mabuti siyang bata. Gusto ko siyang protektahan. Poprotektahan natin siya ha? Sabi nito sa akin. Mabuting bata sa Celine kaya naman tumango ako. Poprotektahan natin siya. Sabi ko dito. Sa totoo lang 2 taon ang agwat ng edad namin ni Celine. Pero dahil patpatin ako, mukha lang kami magkasing edad. Pumasok ang mga lalaking armado. Lumapit kay Kuya GM. Akma sana itong malalaban pa ng tusukin nito ng injection. Nawalan ito ng malay habang ginigising naman sa Celine na gulong-gulo pa noong una. Pero nang makita si GM na walang malay, takot na yumakap ito doon. Alam mo, mas maganda yung isa. Nagtawanan ng mga ito sa sinabi. Natakot ako para sa pinsan ko ngunit yung takot na yun ay napalitan ng takot para sa sarili nang buhatin ako ng isa at ilabas ng silid. Marahan akong bumangon sa matigas na papag. Walang saplot sa katawan, tanging maruming kumot. Nagkalat ang basyo ng alak. Tulog ang mga bantay. Tulog din ang lalaki sa akin tabi na bumaboy sa akin kagabi. Marahan akong bumangon kahit pumasakit ang buong katawan. Tinungo ko ang kabilang silid ngunit wala na doon ang pinsan ko at si GM. May humatak sa akin. Binuhat ako habang nakatakip ang kamay sa bibig ko. Takot na takot ako. Gusto kong magpumiglas ngunit wala na akong lakas. Ako to. Bulong ni Kuya GM. Napanatag ako kaya naman hinayaan ko itong ilayo ako sa lugar na iyon. Narating namin ang isang lumang kubo ko saan inabutan namin si Celine na tulala. Ano nangyari sa kanya? They tried to do something bad to her. Kagaya ng ginuha nila sa'yo pero naitakas ko siya. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Napoprotektahan ko siya? Natin siya? Napakahusay mo. Nagawa mo iyon. Sabi nito sa akin. Kailangan natin siyang mailayo. Malayo sa mga gustong manakit sa kanya. Pero kapag nalaman nilang hindi naman talaga ako si Celine,
babalikan nila si Celine. Baka saktan din nila. Magkamukha kaming dalawa. Hindi na ako makakabalik sa dati. Gawan mo ng paraan para mailayo si Celine sa pamilya niya. Ako ang ibalik mo sa mommy and daddy niya. No. Gawin mo, please. Ako naman yung protektahan mo, pwede? Kasi ginawa ko naman yung part ko. Hindi ko sinabi na hindi ako sa Celine. Gusto ko na magandang buhay tulad ng kay Celine. Habang siya, gusto niya ng tahimik na buhay. Simple lang at masaya. Paano mo nasasabi yan? Manghang sabi na JM. Si Papang. Hindi ko kaya masaktan si Papang kapag nalaman niyang dahil sa ginawa niya ay napahamak ako. Please. Napabuntong hininga ang lalaki. Gagawan ko ng paraan. Ang suot ni Celine na dress na gula-gulanit ay pinasuot niya sa akin, habang ang maduming kumot na ibinalot ko kanina sa katawan ko ay ibinalot nito kay Celine. Hindi ko na matandaan ang nangyari. Nagising na lang ako sa isang silid na tiyak kong ospital. Nandoon si GM na seryosong nakatitig sa akin. Nagawa ko na. Hindi ka pwedeng mabuko dahil baka ikapahamak mo at baka ikapahamak ni Celine. Tumango ako dito. Ako na ngayon sa Celine. Nang dumating ang magulang ni Celine, iyak ng iyak ang mga ito. Tsak na umabot na sa kanilang kaalaman na napahamak ako. Dahilan din iyon kaya nagpasya mga ito na dalhin ako sa Amerika. Walang question sa pagiging anak nila dahil sa pagkakapareho namin ni Celine. Niyakap ko ang buhay na meron sa Celine. Nabuhay ako na puno ng kasaganahan. Ang hiling ko lang noong sumapit ng 18 sa edad na Celine, ay makasama sa GM sa Amerika para itikom ang bibig ko sa lahat ng ginawa naming dalawa. Wala itong nagawa kung hindi sumunod sa gusto ko. Haba ang tunay na Celine, hindi ko alam kung paanong nangyari. Dahil nang magmulat ito ng mata, ang natatandaan nito ay ang lahat ng kwento ko. Mga memories ko sa tunay kong pamilya. Tsaka ding may kinalaman ang magulang ko para mas maging kapanipaniwalaan tungkol sa bagong pagkatao ni Celine bilang si Bella Maligaya. At oo, si Bella Maligaya na ang tunay na pangalan ay Celine ay pinaikot naming lahat. Hindi lang ni GM, pero kapag nagkagipitan, si GM lang ang dapat sumalo ng lahat. Bella's personal voice. Tahimik lang ako pagpasok ko ng silid. Nandoon na si GM na halatang nag-aalala. Humakbang akong palapit dito. Tinitigan itong mabuti sa kawalang pasabing inilapat ang labi sa labi ng asawa. Naramdaman ko ang gulat na reaksyon nito ngunit hindi ako tumigil sa paghalik dito. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang pagtugon nito. Hinaplos nito ang makurbang katawan habang ang mga labi ay walang tigil sa pagtugon sa mainit na halik. Are you sure you want to do this? Concern na tanong nito. Hindi ako tumugon ngunit iniangat ko ang suot na t-shirt at itinapon sa kung saan. Continue please. Usal ko sabay pikit at inintay itong ipagpatuloy. Natigilan ako na ilang segundo ay hindi pa rin ito kumikilos. Nang magmulat ako ng mga mata ay nakatitig lang ito sa akin. Naluluha ito. I just want you to listen to me. You can't even remember the memories we shared before. All I want is for you to listen. Do I need to beg for you to listen? Naging blanco ang ekspresyon ng aking mukha. This is not the time for your explanation. I want you to make love to me. The way you know. Hard and fast. Usal ko dito. I need some distraction. Hindi nakatulong sa akin ang mga sinabi ni Celine para mapanatag ang isip ko kahit saglit lang. Bella, usal nito, waring nasaktan sa paraan ng pagsasalita ko. Ayaw mo? Si Celine gusto mo? Matabang na tanong ko dito. Akmang aalis na ako nang mahigpit na hinawakan ng balakang ko at tumayo. Sabay bagsak sa akin sa kama. Taray, ang wild ng dating. Tuluyang nagsanib ang aming mga katawan. Marahas ang bawat kilos nito. Waring nagmamadali at halos baluin ako sa sobrang sarap. Walang ano-ano'y may biglang alaalam pumasok sa aking isipan. Gusto ko ng simpleng buhay, Kuya JM.
Kung ikaw ba magiging asawa ko, maibibigay mo ba sa akin iyon? Tinig ng batang si Celine habang nakakandong sa lap na GM. Napakabata mo pa, Celine. Ang pag-aasawa ay usapin ng mga matatanda. Singit ni Kuya Lay. Kapatid ito ni Kuya GM. Pero gusto ko si Kuya GM ang maging asawa ko. Natawa ang mga ito sa sinabi ni Celine. Kuya GM, dapat mangako ka. Ako dapat ang mapangasawa mo pagtanda natin. Gusto ko maging misis mo. Hey, masyado ka pang bata, anak. Singit ng ama ni Celine na si Armando. Kinuha nito ang anak na kandong-kandong ni JM. Pero daddy, gusto ko pong maging asawa si Kuya JM. Please, love mo ko, diba? Mahina ang puso nilang lahat pagdating kay Celine. Ang kasiyahan nito ang prioridad ng lahat. Kasabay ng pagmulat ng aking mga mata ay ang hindi maipaliwanag na sarap sa aking puson at ang pagtatama ng tingin namin ni GM. Unti-unting pumatak ang luha ko. Bella, ngumisi ako dito. Nakakaiyak sa sarap. Biglang sinasabi ko sabay bangon. Parang baliwala lang ng tabigin si GM. Umarting ayos lang. Nakuha kong dumiretso patungo sa banyo. Inalak iyon at mabilis na itinutok sa shower ang hubad ng katawan. Kusang umalpas ang luha kasabay ng pag-agos ng tubig sa shower sa mukha ko at sa katawan. Hindi pa ako handang buksan ang isipan ko sa lahat. Pero tiyak ako sa isang bagay. Akin lang si GM. Akin lang ang lalaking iyon na tiyak kong pinapangarap din ni Celine. Gusto ko ng tahimik na buhay. Masaya lang. Walang masyadong maraming expectations. Celine, bakit mo ba nasasabi ang mga iyan? Bata ka pa. Bata pa ako, pero nakikita ko na ang kahinatnad ko in the future, Kuya GM. Ano ba nakikita mo? Matandang ako. Nasa office ni Dad. Ako na ang gumagawa ng lahat ng trabaho. In short, boring. Gusto ko yung masaya lang. Walang mabigat na responsibility. Pwede mo namang ibigay ang responsibility sa magiging asawa mo. Pwede? Pero Kuya GM, mas gusto ko pa rin maging asawa ka. Magtatayo tayo ng tindahan tapos lalagyan natin ng upuan sa harap. Then mag-hire tayo ng tindera tapos tayong dalawa. Tatambay tayo maghapon doon. Sabi ng pinsan ko, masaya daw ang buhay ng tambay. Kwento ng batang si Celine na malakas na ikinatawa ng GM. Kahit 17 years old na si GM, mas aliw pa rin ubusin ang available na oras sa pakikipag-usap kay Celine. Hindi man niya aminin, ang batang ito ay may puwang sa kanyang puso. Hindi ganoon kasimple ang buhay, Celine. Alam ko, pero dahil ikaw ang papangasawa ko, gagawin mo simple ang lahat. Sabi ni Celine na ikinatawa na naman ito. Mariin kong inihilamos ang kamay sa aking muka. Bata pa lang pero iba rin talaga ang takbo ng utak ko. Ibang klase. Fourth day. Mas lalo nagiinit ang ulo ko kay Celine. Feel na feel nitong magpalakad-lakad sa sala ng mansyon na nakatupis lang. Nakatambay ako dito. Kanina nang tumabi sa GM sa akin. Kanina pa ako nakasimangot lalo pat napansin kong sinasadya nito iyon. Maliligo daw kasi ito sa dagat. Alam niyo yung panty na parang tibak na? Mukhang sanay na sanay ang puwet ng gaga. Stop frowning. Natatawang sabi nito na hinaplos ang pisngi ko. Hoy Celine! Nahinto sa pag-akyat ng hagdan si Celine. Kunwari nagtataka dahil sa pagtawag ko. Why? Magtibak ng naayon sa puwet ha? Parungit ko rito na ikinabungis-ngis na GM. Nagsalubong naman ang kilay nito. What are you talking about? Wala. Tara GM. Pakikitaan ko ito ng tamang pagsusuot ng tibak. Mas lalong tumawa ang walang hiya. Palibas ay alam nito ang epekto ng tibak sa akin pero hindi ako aatras dito. Kung sino man ang nagpalit ng mga inimpake ko, salamat talaga sa kanya. May mga pares kasi roon na pwede kong pang swimming. Pipito-pito pa si GM nang sumunod sa akin patungo sa silid namin. Wala akong inaksayang panahon at mabilis na nagkalkal ng isusuot. Nakita ko itong humugot ng swimming trunks. Wala din akong pakialam ng maghubad sa harap nito at saka isinuot ang pares na napili. Pumito pa ito na tuwang-tuwa dahil sa nakikitang ayos ko. Nanulis ang uso ko nang maramdaman na naman ang discomfort. Pero dahil maganda ang resulta,
Nang makita ko sa salamin, go na sana ako pero pinigil nito ang braso ko. Hindi ka rarampa ng ganyan. Bakit? Hindi ba bagay? Kanina tuwang-tuwa ka pa kay Celine. Ganun bang gusto mo? Parang nakaranas ng matinding palo sa puwet ng bata. Parang nakalimutan ng tumubo. Bella! Saway nito sa akin. Ano? Gusto ko nang magpapadyak sa inis. Pal talaga itong lalaking ito. Isuot mo itong t-shirt ko. Kahit hanggang cottage lang. May iba pa rin lalaki sa islang ito. Please? Inirapan ko ito pero hinayaang siya na magsuot sa akin ng t-shirt niya. Magkahawak kaming nagtungo sa cottage. Nandoon na si Celine at nagpapahid ng lotion. GM, pwede ba lagyan mo ng lotion na likod ko? Maarteng sabi nito. Muli na naman ako napasimangot. Akmang tatanggapin na ni GM iyon ng masamang tiningnan ko ito. Ako na lang. Hinablot ko iyon. Sinanyasan sa GM na mauna ng maligo. Hindi pa sana ito susunod pero pinanlisikan ko ito ng tingin. Nang makaalis sa GM, pasimple akong dumakot ng buhangin at inihalo sa marami-raming lotion na ilalagay ko sa palad. Alam mo girl, parang ang kapal ng libag mo. What? Nakasimangot nitong sabi. Mabilis kong ikinalat sa likod nito ang lotion na may buhangin. What the hell? Mabilis na lumayo ito at masama akong tiningnan. Remember this, may binabagayan ang tibak at hindi ikaw iyon. Sabi ko sabay talikod at tinapik pa ang pisngi ng puwet. Nagmamadaling pinuntahan sa GM na nasa tubig na. Lumusong agad ako at bahagyang kinamot ang puwet. Sa totoo lang pakiramdam ko may allergy ang puwet ko sa tibak. Pero girl, kailangan laban na laban. What are you doing? Tanong ni GM. Nasa parteng malalim na kami. Huwag ka magulo. Inuhubad ko itong pesteng tibak na ito. Malutong itong natawa. Saka mabilis na sumisid. Ito pa ang tuluyang nagtanggal ng kakarampot na tela. Swimming? Feeling ko hindi naman ganoon na nangyari. Nakayakap lang ako kay GM habang nasa malalim na parte. Ang gaga, mukhang gustong sumunod sa amin pero hindi naman kayang lumangoy. Isuot mo na ito. Sabi ni GM nang makaramdam na rin ng pagod dahil ito lang naman ang may buhat sa akin para hindi ako lumubog. Muli itong sumisid at isunuot sa akin iyon. Saktong narinig namin si Celine na humihingi ng tulong. Lumapit kami dito. Hinila ko ang buhok nito para lumutang. Girl, wala pang nalunod na hanggang tuhod lang ang tubig. Sabi ko sabay hila kay GM. Gavin! Tawag nito sa asawa ko. Ano ba girl? Magjujugjugan kami doon sa likod ng nyugan. Sasama ka? Napipikon nang sabi ko dito. So wala ka pa din pakialam sa mga sinabi ko? Galit nitong sabi na ikinatigil ni GM sa pagila sa akin kanina paalis. Tinapik ko ang braso ni GM. Alis! Utos ko dito. Belle, please! Sabi nito pero ngumisi lang ako. Aalis ka? O bahala na kayo. Nasa din sa mga buhay nyo. Mariin itong napabuntong hininga at wala na siyang nagawa kundi umalis na nga. Pero ilang hakbang pa lang nito palayo. Nilundag ko na si Celine at sinabunutan nito. Belle! Mabilis na bumalik sa GM at pilit akong inilayo kay Celine. Ano ba? Stop it! Sigaw nito sabay lapit kay Celine na umatungal na ng iyak na akala mo na may bugbog sarado. Binuhat pa nito si Celine. Gago ka GM! Piliin mo naman sana ang laban na sisingitan mo. Humakbang na itong palayo. Napayuko ako at sunod-sunod na pumatak ang luha. Pero maya-maya lang ay kinabig ako nito payakap dito. Mabilis ko siyang itinulak at hinanap sa Celine na kanina ay buhat nito. Nakita ko itong inis na nakahiga sa buhangin. Pakiramdam ko ibinagsak lang niya ito roon para makalapit agad sa akin.